Sinampa na ng ilang grupo ng disbarment case si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi pa man ito umuusad ay minaliit na ng kampo ng dating presidente ang kaso. Hiniling din ng mga naghain ng disbarment na suspindihin muna ang lisensya ni dating Pangulong Duterte sa pagkaabogado. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Hindi na lang si Vice President Sara Duterte ang may disbarment case ngayon. Maging ang ama niya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte may kaparehas ng kaso sa mataas na hukuman. Ito'y matapos maghain ng kaso ang ilang abogado, human rights group at mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings para matanggal ang lisensya sa pagkaabogado ng dating Pangulo. Katwiran naman ang grupo, lumalabag si Duterte sa inilabas ng Korte Suprema na bagong Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA para sa mga abogado. Paulit-ulit rin umano ang mga hindi magagandang salita ni Duterte na hindi tamang asal ng isang abogado. Yung Supreme Court natin naglabas ng bagong canons for professional regulations ng mga abogado, no? At napakahigpit, no? Kami nga naglolokohan kami na parang lagi ka masususpinde dito sa mga acts na binabanggit ng Supreme Court. At itong mga ginawa ni Pangulong Duterte nung siya ay Pangulo pa, lahat tayo dito testigo. Diba yung pagbumura, sabi ko nga yung mga late night pagbumura, pag walang magawa, yung mga pambabastos sa mga inosente, sa mga kababaihan, yung pag-amin sa Quadcom na nagutos siya ng pagpatay. Kami naniniwala na dapat ito ay masubukan, no, dito sa bagong canons ng ating, na nilabas nga ng ating Korte Suprema. Isa rin sa iginigiit ng mga nagkaso ay ang umano'y pag-utos ni Duterte sa mga pulis na patayin ang mga naglaban noong war on drugs. Malinaw umano ito na paglabag sa asal ng isang abogado dahil sila dapat ang magtatanggol sa mga Pilipino. Bilang mga biktima, malinaw na salungat sa prinsipyo ng karapatang pantao ang kanyang mga ginagawa at ginawa. Ang karapatan ng mga mamayan ang siyang dapat nananaig sa ilalim ng batas. Ang mga salitang binibitawan ni Duterte ay patunay na wala siyang paggalang dito. Sobra na ang mawalang kami ng mga mahal sa buhay dahil sa walang habas na pagpatay ng mismong mga bahagi ng Estado. Hinihimok namin ang Korte Suprema na patunayang hindi higit sa batas kahit pa mga abogado. Nag-udyok din sa grupo na magsampa ng kaso ay ang naging pahayag ni dating Pangulong Duterte na siya ang tatayong abogado sa impeachment case ni VP Sara. Narinig namin na nagpresenta si Pangulong Duterte na mag-abogado pa sa kanyang anak, no, sa darating na impeachment proceedings at trial. Sa tingin po namin, bawat abogado ay nararapat mabastos sa ganitong klase ng pagpipresenta niya, no, ng kanyang sarili bilang isang abogado, bilang isang prosecutor. Tingin po namin, dinuduraan ni Duterte ang propesyon. Kasama naman sa hiniling ng grupo sa Korte Suprema na habang nakabinbinsa na ang disbarment case ay suspendihin muna ang lisensya ni Duterte sa pagkaabogado. Ito ang unang disbarment case laban kay dating Pangulong Duterte sa mataas na hukuman. Pero minaliit ito ng abogado ni Duterte at dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo. Anya, walang legal na basihan ang kaso. Ni hindi pa nga raw maituturing na kriminal si Duterte dahil wala pa naman itong kaso sa korte. At hindi din naman raw inamin ni Duterte na siya ang nasa likod ng EJK kahit sa Kongreso. Ang dating presidente naman hanggang ngayon walang personal na komento hinggil sa disbarment case. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.